Noong 2012, isang karumal-dumal na tagpo ang natuklasan sa isang liblib na kakahuyan sa Hungary. Maging ang mga veteranong investigador ay nagimbal sa karahasang sinapit ng inosenteng biktima. At nang lumutang na ang katotohanan, ang mga salarin, ang pagpapahirap sa biktima at ang motibo, lalo itong dumurog sa puso ng mga tao at nananatili sa kanilang alaala hanggang sa kasalukuyan. Ito ang kaso ni Bence Sita. Si Bence Sita ay pinanganak noong September 26, 2001 sa maliit na baryo ng Felsőmódszalad sa Hungary. Mula pa lamang sa simula ng kanyang buhay, humarap na ito sa mga pagsubok. Maagang iniwan ng kanyang tunay na ama ang kanilang pamilya at dahil sa labis na kahirapan, hindi na siya kinayang tustusan ng kanyang inang si Sylvia. Dahil dito, noong siya ay nasa kindergarten, ipinadala si Bence sa kanyang lola para doon manirahan, habang si Sylvia ay nang ibang bansa upang magtrabaho. Naging maayos ang buhay ni Bence sa poder ng kanyang lola. Sa kasamang palad, hindi na siya kinayang alagaan ng matagal ng matanda dahil na rin sa edad nito at sa dumaraming problema sa kalusugan. Nang malaman nito ng kanyang ina, napilitan siyang humanap ng ibang mapag-iiwanan sa anak. Pinili niya si Sandor Jundi, na dati niyang asawa at ama ng kanyang nakatatandang anak na babae na si Lila. Bagamat hiwalay na sina Sandor at Sylvia, nananatiling maayos ang relasyon ng dalawa at pumayag nga ang lalaki na maging guardian ni Bence. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, buong pusong inalagaan ni Sandor ang bata na parang sarili niyang anak at itinuring din siya ni Bence bilang tunay niyang ama. Simula noon ay nanirahan ang mag-aama sa Felsőmódszalad sa Somogy County, kung saan nakilala si Bence bilang isang mabait, masayahin at matulungin na bata. Mahilig siya sa motorsports at sa kanyang paglaki ay nais niyang maging isang professional racer. Isang pangarap na hindi siya nabigyan ng pagkakataong matupad. Taong 2010 nang makilala ni Sandor ang 47-year-old na si Erica Polch, isang diborsyadong babae na may 2 anak. Hindi nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa at inimbitahan ni Sandor si Erica na tumira sa kanyang bahay kasama ang mga anak nito. Umasa sila na magiging isa silang masayang blended family. Ngunit kalaunan, napatunayang mali ang desisyong ito. Ang madalas na punot dulo ng problema sa kanilang bahay ay ang di pagkakasundo ni Bence at ng isa sa mga anak ni Erica. Dahil magkaedad ang 2 bata, akala nila Sandor ay magiging magkaibigan ang mga ito. Sa halip, lagi silang nag-aaway at nagsisisihan. Ang alitan ng dalawa ay nagdulot ng problema sa buong pamilya at kalaunan, pati sina Sandor at Erica ay madalas na ring magtalo. Dahil sa patuloy na tensyon, hiniling ni Sandor kay Erica na bumalik na lamang ito sa Koposhvar kasama ang kanyang mga anak upang maiwasan ang karagdagang stress sa mga bata. Hindi naman niya hiniwalayan si Erica. Nilinaw niyang sila pa rin at pansamantala lamang ang distansya. Kaya bumalik si Erica at ang kanyang mga anak sa Koposhvar. Sa kabila ng pagsunod ni Erica sa pakiusap ng nobyo, nagtanim naman ito ng galit sa taong sinisisi niya sa pagkasira ng kanyang relasyon, ang 11 anyos na si Bence. Dito na nagsimulang mabuo ang isang mapanganib na ideya sa kanyang isipan. Kung mawawala si Bence, wala nang hadlang sa pagitan niya at ng lalaking mahal niya. Sa paglipas ng mga araw ay lalong tumindi ang poot at selos ni Erica sa bata. May mga pagkakataong hayagan niyang sinabi sa mga kamag-anak na nais niyang lasunin si Bence. Sinubukan nga ito ni Erica noong unang beses na bumisita si Bence sa Koposhvar, kalagitnaan ng 2012. Noong mga panahong yon, sa di nabanggit na dahilan ay nakatira ang half-sister ni Bence na si Lila kina Erica, kaya dinalaw siya ng kapatid. Nakakuha si Erica ng salicylic acid at hinalo niya ito sa energy drink na inalok niya kay Bence. Gayunpaman, napansin ng bata ang kakaibang amoy nito kaya hindi niya ito ininom. Dahil nabigo ang pagtatangkang iyon, inorkestra na ng babae ang kanyang Plan B.
2:00 ng madaling araw ng October 30, 2012, pumunta si Erica sa police station para i-report na nawawala si Bentse. Muling nagpunta ang bata sa Koposhvar para bisitahin ang kapatid. Ayon kay Erica, naglalaro si Bentse sa isang playground malapit sa parking lot ng isang supermarket nang siya ay mawala. Agad namang kumilos ang kapulisan at naglabas ng abiso sa publiko. Mahigit 50 pulis ang ipinadala sa lugar at sinimulan ang paghahanap. Sinuyod din ang kalapit na kagubatan at lawa, ngunit wala silang natagpuan. Ang mga pulis sa Felshomotsolad ay bumisita rin sa bahay ni Sandor upang halughugin ang tirahan. Umaasang may makikitang anumang makakatulong upang matukoy kung saan naroon si Bentse. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Erica sa pulisya at nireport naman na ninakaw ang kanyang sasakyan. Naglabas sa mga otoridad ng panawagan sa social media upang tumulong ang publiko at mahigit 100 volunteers ang sumali sa paghahanap. Nag-focus sila sa kakahuyan malapit sa lugar kung saan nawala si Bentse. Umaasa na naligaw lang ang bata. Samantala, napansin ng mga investigador ang pabago-bagong kwento ni Erica. Minsan, sinasabi niyang kasama niya si Bentse nang mawala ito. Minsan naman ay mag-isa itong nagpunta sa playground. At minsan ay sinabi niyang may 3 lalaking kumuha sa bata. Sa huli, gamit ang CCTV footage ng supermarket, napatunayang wala sa mga bersyon na ito ang totoo. Kasabay nito, nang sundan nila ang cellphone data ni Bentse, ay natunton nila ang isang kagubatan malapit sa village ng Santos. Kasama ang mga sniffer dogs ay agad nilang sinearch ang lugar at di nagtagal, natagpuan nila ang mga bakas ng dugo, mga piraso ng laman, dugang pala at kutsilyo, at isang bagong hukay na libingan. Subalit walang bangkay na naroon. Malakas ang hinala ng mga pulis na doon pinatay si Bentse at plinanong ilibing, pero for some reason ay inilipat ang katawan ng bata. Kasabay ng pagkakatuklas na ito, in-interview ng mga investigador ang mga residente malapit sa lugar. At noon na nga nila nakalap ang impormasyon na magiging susi sa kasong ito. October 29, 2012, gabi bago na i-report na nawawala si Bentse, 2 local hunters ang nasa parehas na kagubatan kung saan natagpuan ang bakanting hukay. Sa gitna ng kanilang pangangaso, nakarinig sila ng ilang putok ng baril. Ayon sa kanilang records, tanging sila lang ang dapat na nangangaso roon noong mga oras na yon, kaya hinala nila sa mga illegal hunters nagmula ang putok. Nang sundan nila kung saan nagmumula ang ingay, nakita nila ang 2 sasakyan. 2 ang sakay ng isa at mag-isa lang ang nasa kabilang sasakyan. Bago pa man mamukhaan ng mga mangangaso ang mga taong ito, sinilaw daw sila ng headlights ng sasakyan. Nang subukan nilang kumprontahin ng mga ito, itinanggi nila na may ginagawa silang iligal. Sa kabila nito, kumbinsido ang mga mangangaso na illegal hunters ang 3, kaya nang humarurot paalis ang 2 sasakyan, isinulat nila ang plate number ng isa sa mga ito. Di nagtagal, napag-alaman nila na ito ay plate number ng nawawala umanong sasakyan ni Erica Polch. Kalaunan, nahanap ang sasakyang ito sa poder ng 57-year-old na si Joseph Bogdan. Inusisa si Bogdan tungkol sa kotse at sinabi niya na kusang ibinigay iyon ni Erica sa kanya. Malayong malayo sa kwento ni Erica na ito ay ninakaw. Naging kahinahinala rin na basta na lang ibibigay ni Erica ang kotse kay Bogdan, gayong wala namang nakalap na impormasyon na may ugnayan ng 2. Kilala si Bogdan ng lokal na pulisya. Kalalabas lang niya ng kulungan noong October 9 para sa kasong panggagahasa. Bukod dyan, marami pa siyang naging kaso na may kinalaman sa pananakit. Pagkalaya niya, itinakwil siya ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Kaya napilitan siyang tumira sa isang homeless shelter. Dahil inireport ni Erica na nawawala ang kanyang sasakyan, inaresto si Bogdan para sa pagnanakaw at kinumpiska ang kotse. Sa pagsisiyasat sa loob nito, may natagpuang mga bakas ng dugo. Pati ang ilan sa mga gamit ni Bogdan ay natuklasan din na may mga bakas ng dugo. Sa homeless shelter,
Iisa lamang ang kaibigan ni Bogdan at dahil wala siyang sariling sasakyan, umasa siya sa kaibigang ito para sa transportasyon. Isang mahalagang detalye na tugma sa salaysay ng dalawang hunters na mayroong dalawang sasakyan sa crime scene. Ang kaibigang iyon ay ang 41-year-old na si Joseph Kertész. Gaya ni Bogdan, si Kertész ay isa ring violent kriminal. Ilang beses na siyang naaresto at nakulong dahil sa pananakit, madalas sa kanyang sariling pamilya. Dahil dito, itinakwil na rin siya ng mga ito kaya bumagsak siya sa homeless shelter kung saan niya nakilala si Bogdan. Sinuri ng forensic investigators ang mga gamit ni Bogdan at Kertész at sa kanilang mga sapatos, nakita nila ang mga bakas ng dugo. Nakalaunan ay nakumpirma na dugo ni Bence. Pati ang dugo sa loob ng kotse ni Erica ay matched din sa bata. Matibay ang mga ebidensyang ito laban sa dalawang lalaki, pero naniniwala ang mga otoridad na may kinalaman si Erica sa krimen. Nakumpirma nga nila yan nang usisain nila ang phone records ng tatlo. Napag-alaman na ilang linggo nang nag-uusap si Erica at ang dalawang lalaki. Bukod dyan, nasa iisang lugar din ang telepono ng tatlo noong mga oras na pinaniniwalaang pinatay si Bence. Dahil dito, kinwestiyon na rin ng mga investigador si Erica Polch. Ayon sa ilang reports, ang babae ang nagbunyag kung saan matatagpuan si Bence. Noong November 3, 2012, sa isa pang kakahuyan sa Toponar, hindi kalayuan sa Santos, natagpuan ng kapulisan ang isa pang hukay na tila kakatakip lang. Agad nila itong hinukay at makalipas ang ilang sandali, tumambad na nga sa kanila ang walang saplot at puno ng injuries na katawan ng 11 anyos na si Bence Sita. Dahil dito, formal nang kinasuhan at inaresto sina Bogdan, Kertész at Erica Polch para sa kasong pagpaslang kay Bence. Labis ang galit at pagluluksa ng publiko nang mabalita ang kasong ito. Subalit nang ilabas na ang autopsy report kay Bence, lalong sumidhi ang puot ng mga tao para sa mga akusado. Una sa lahat, natagpuan ng mga medical examiner ang mga bakas ng sapatos sa leeg ni Bence na eksaktong tumugma sa sukat ng sapatos ni Erica. Ikalawa, balot ng mga sugat at pasa ang katawan ng biktima na maaaring ginamitan ng pala at may mga saksak din siya na match sa patalim na nakita sa crime scene. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 50 injuries ang naitala sa katawan ni Bence. Ngunit hindi yon ang pinakamasaklap. Sa kabila ng kanyang mga sugat, wala sa mga yon ang sanhi ng kanyang pagkamatay at sa katunayan, maaari pa nga siyang nakaligtas kung nadala siya sa ospital. Sa isinagawang autopsy, natuklasan ang lupa sa loob ng baga at lalamunan ni Bence na malinaw na nalanghap niya bago siya namatay. Sa makatuwid, siya ay inilibing ng buhay. Lubhang nabigla ang Hungary sa krimen na ito at naging pangunahing balita ito sa bawat pahayagan sa loob ng ilang buwan. Nang idaos ang libing ni Bence, mahigit 2,500 na tao ang dumalo at nakiramay. Noong May 13, 2013, nag-umpisa ang paglilitis kina Bogdan, Kertész at Erica sa Kaposvar District Court. Ang tatlo ay inaharap sa hukuman at media na nakakadena sa kanilang mga bantay. Ramdam ang tensyon sa kabuuan ng trial at ang matinding galit ng lahat sa mga akusado. Sa katunayan, maging ang abogado ni Erica ay nagpahayag na ayaw niya talagang idepensa ang babae at napipilitan lang siya dahil sa utos ito ng korte. Base sa mga testigo at ebidensyang nakalap, matapos ang unang pagtatangka ni Erica sa buhay ni Bence, nagdesisyon siya na mas sigurado kung magbabayad na lang siya ng hired killer. Nagbenta siya ng mga alahas at gamit para makaipon ng perang pambayad at saka naghanap ng taong gagawa ng trabaho. Tinarget niya ang mga taong homeless dahil sa kanyang palagay, sila ang mga desperado sa pera. Noon niya nga nakilala sina Bogdan at Kertész at agad na pumayag ang dalawa sa pinagagawa ni Erica.
Bukod sa phone records ng mga akusado, tumestigo rin ang half-sister ni Bence na si Lila na ilang linggo bago ang pagkawala ng kapatid, ilang beses niyang nakita na magkakasama ang tatlo. Patunay ito na ilang linggong pinagplanuhan ng mga akusado ang krimen. Hinanda pa nila ang mga gagamitin nilang pala, kutsilyo at 5 litro ng battery acid. Ang asido ay para umanulusawin ang katawan ng biktima. Para mapapunta si Bence sa Kaposhvar, inimbitahan muli siya ni Erica na bisitahin ang kapatid. Gusto naman ni Bence at wala namang dahilan si Sandor para hindi ito payagan. Iba-ibang bersyong lumabas kung paano nakarating sa Kaposhvar ang bata. Pero noong October 29, 2012, kasama na nito si Erica pati na rin ang dalawa nitong kasabwat. Binigyan nila ng inumin at pagkain si Bence na mayroong pampatulog para madali nilang makontrol ang bata. Bandang 8:00 hanggang 10:00 ng gabi, sakay ng 2 sasakyan, pumasok ang 4 sa isang masukal at liblib na lugar sa pagitan ng Santos at St. Balazs. Nang makarating ang sasakyan sa lugar, isa sa mga lalaki ang naglakad papasok sa kagubatan kasama si Bence, habang ang isa naman ay nakasunod, dala ang pala. Noon na nagsimula ang pag-atake. Hinangkas si Bence sa leeg gamit ang matalim na gilid ng pala, dahilan upang siya ay tuluyang manghina. Samantala, nanatili si Erica sa sasakyan, ngunit tinawag siya ng dalawa kaya lumabas siya at lumapit sa kanila. Doon, nagpatuloy ang pananakit. Pinukpok pa ang biktima ng pala at sinaksak at hiniwa ng kutsilyo. Sa isang punto, nakisali na rin si Erica at tinapakan ang leeg ni Bence. Hindi malinaw kung alam ba ng tatlo na buhay pa ang bata, ngunit kalaunan ay binuhat nila ang kanyang katawan at itinapon ito sa hukay bago tinabunan, kung saan siya tuluyang namatay dahil sa asphyxiation at airway obstruction. Hindi naman klaro kung bakit hindi na nila ginamit ang battery acid. Pagkatapos nito, bumalik ang tatlo sa kanilang mga sasakyan upang tumakas sa lugar nang harangin sila ng 2 mangangaso na inakalang sila ay mga illegal hunters. Dahil walang natagpo ang bala sa lugar, walang tama ng barilang biktima at wala ring pag-aaring armas ang tatlo, pinaniniwalaang ang mga putok ay hindi mula sa kanila at nagkataon lamang. Kung hindi nagpaputok ng baril ang sino mang gumawa nito ng gabing yon, hindi sana matutunton ng mga mangangaso ang mga akusado. Dahil may nakakita sa kanila sa lugar, nagbago ang plano ng tatlo. Na makaalis ang 2 hunters, bumalik sila sa pinaglibingan nila kay Bence, hinukay nila ito at isinakay sa isa sa mga sasakyan. Naghanap sila ng ibang lugar na paglalagyan sa katawan at napadpad nga sila sa isang kagubatan sa Toponar. Doon, muli nilang inilibing ang biktima at saka sila tumakas. Sa paglilitis, binawi ni Bogdan ang kanyang naunang pag-amin sa krimen. Matalino daw siyang kriminal, kaya kung kasabwat daw talaga siya, hindi daw siya mag-iiwan ng kahit anong ebidensya. Si Curtis naman, aminadong may partisipasyon siya sa pagpaslang, pero iginiit niya na napilitan lang daw siya at natakot kay Bogdan. Ngunit nang tanungin kung may pagsisisi ba siya sa ginawa, sinabi niya na wala. Pagdating kay Erica, ang itinuturing na mastermind ng krimen, sinabi niya na hindi niya raw inutusan ng dalawa na patayin si Bence. Wala rin daw siyang papel sa nangyari sa bata at hindi niya raw ito sinaktan. Noong June 6, 2013, hinatulang guilty sina Joseph Bogdan, Joseph Curtis at Erica Polch para sa pagpatay kay Bence Sita. Dahil sa matinding kalupitan ng krimen, itinuring ng hukuman na nararapat silang hatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang kahit anong posibilidad ng parol. Ilang beses pa lang na ipapataw ang ganitong hatol sa Hungary, 30 beses pa lamang bago nito. At si Erica ang kauna-unahang babae na nakatanggap ng ganitong kabigat na sentensya. Dininay ng korte ang mga sumunod na apela ng tatlo. Ayon sa mga ulat, wala halos dumadalaw sa tatlo habang sila ay nakapiit. Bukod pa rito, hindi rin naging maganda ang pagtrato sa kanila ng mga kasama nila sa bilangguan. Madalas umanong harasin at saktan ang mga ito.
Noong January 2017, pumanaw si Erica Polch sa kulungan dahil sa breast cancer. Pinalibing siya ng kanyang ina sa isang sikretong lugar dahil sa takot nitong i-vandalize ng mga tao ang puntod ng anak. Noong June 2019, sumakabilang buhay na rin si Joseph Bogdan dahil naman sa lung cancer. Walang gustong kumuha sa mga labi nito kaya siya ay inilibing sa isang pauper's grave. Makalipas lamang ang ilang buwan, September 2019, namatay din si Joseph Curtis dahil umano sa malubhang sakit. Sa kasamaang palad, hindi lamang ang 3 salarin ang dumanas ng matinding karamdaman. Maging si Sandor ay nagkaroon ng cancer noong Hulyo 2018 at ipinaalam sa kanya na malamang hindi na siya magtatagal. Gayunpaman, nagpagamot pa rin si Sandor at sinabi niyang mayroon siyang 2 huling hiling sa buhay. Una, nais niyang mabuhay ng mas matagal kaysa sa mga pumatay kay Bentse, na noong panahong yon ay buhay pa. Ikalawa, nais niyang mailibing sa tabi ni Bentse. Noong November 4, 2020, tuluyan nang nagapi ng karamdaman si Sandor, subalit nagawa niyang matupad ang kanyang mga huling hiling. Noong November 10, 2020, eksaktong 8 taon mula sa araw ng libing ni Bentse, inihimlay si Sandor sa tabi ng kanyang itinuring na tunay na anak. Anong masasabi niyo sa kasong ito? I would love to hear your thoughts dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Thanks for watching at ingat tayong lahat. Bye!